Hi guys, good morning again. Kumusta sa lahat ng mga Pilipino, saan man lugar, saan man bayan tayo mga naroroon. So ang pakiusap ko sana sa ating mahal na presidenteng Bongbong Marcos, kahit na ganun ang nangyayari sa kanya, si Lisa Smugs na asawa niya, si Amy Marcos na kapatid niya, si Tambaluslos na kamag-anak nila, at sa lahat ng mga congressman. Unang-una, para na lang ho sa kinabukasan ng ating mga anak, sa kinabukasan ng ating inang perlas ng sinilangan ng bayan ng Pilipinas. Itama nyo na po ang mga nangyayari bago po magkaroon ng mga sigalot. Kasi naniniwala po ako na mayroon talagang pulboronic video. I truly believe. Pagdating sa kaso kasi, hindi ibubunggang broadcast kaagad from the beginning. Mayroon kang alas sa pinakahuli na bala. Pagdating sa kaso, mga ganun. Pero itong case na pulboronic issue, 100% naniniwala ako na mayroon video at maraming may hawak. Kaya kung maaari sana ang administrasyon, ang kongres na mga nakikisama dyan, na mga kasabwat at mga matataas na opisyalis ng gobyerno, sana po itama na ninyo ang ating ang tama para sa ating bayan. Huwag na ho kayong makipagsabwatan. Sana nga hindi ma-involve ang inyong mga anak, mga kapatid, mga kamag-anak dito sa malaking sindikato ng droga na nandyan ngayon sa ating bansa. Sana walang ma-involve isa man sa inyong mga kamag-anak kasi ang sakit to sa kalooban pag isa sa kamag-anak ninyo, especially yung pinakamamahal mo sa buhay mo. Of course, anak, kapatid, magulang, asawa, ang pag na-involve sa ganyan at na-trouble, napakasakit kaya yun. Bago natin pagsisihan ang lahat ng mga nangyayaring ito, itama na po ninyo. Kasi kung hindi mo naman kaya Bongbong Marcos ang pagpapalakad sa ating bansa, bakit hindi na lang kayo mag-step down? Wala naman masama kung nagkamali kayo ngayon dahil talagang weak president ka, obviously, kasi nakikita naman namin na walang nangyayari sa Pilipinas. Yung mga pangako nyong 25 kilo ng bigas. Wala, nasaan yan? Yung kadiwa na sinasabi mo, isa lang ang nabuksan nyo na kadiwa. Saan bang lugar? Yun, nandyan lang sa Manila. Usually dati when I was in high school, mayroong kadiwa dito sa Valenzuela, sa Dalandanan, Malanday, Dalandan. Doon ako namimili nung araw. Pero nasaan yung mga kadiwa na yun? Isa lang ang binuksan ninyo. Asaan yung mga magsasaka na maaangat ang kanilang kabuhayan? Remember guys, ang mga magsasaka ang nagbibigay ng pagkain sa ating pagkainan na ating mabibili dapat sa murang halaga at magkaroon dapat ang mga magsasaka ng magandang investment sa kanilang pagpuproduce ng pagkain para sa bansang Pilipino. Nasaan? Please, magsipag-step down na kayo kung kinakailangan para na lang sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating bayan. Ang tingin ng ating bayan sa mga ibang bansa, para tayo mga abnormal na nagkakagulo sa posisyon, nagkakagulo sa pera, which is true. Alam niyo ba, ako kasi dito ako guys sa Amerika. Ang mga puti sa trabaho ko nagtatanong, ang gulo ng bansa niyo? Ang dami palang kurakot dyan, Kilalang kilala nila si late President Marcos Sr. Kilalang kilala nila. Anding kilalang kilala nila rin ang Aquino administrasyon. But the best na humanga sila kay President Rodrigo Roa Duterte. Gusto ngang hiramin dati si President Duterte ni Angeline, sino ba mga artista ito na 'di ba? Gusto nila yung patakaran ni President Digong kasi ubusin man yang mga kung may mga katotohanan man yan.
Deserve nila yan. Napatahimikin talaga sila kung totoo man yan. Pero naniniwala ako na ang naging paglilingkod ni Tatay Digong ay isang magandang hakbang sana sa pag-unlad na ng ating bayan at nang maka-recover na tayo. Pero ngayon, triplet ang paglugmok ng ating bayan ngayon. Nakakaawa. Nakakaawa talaga ang ating bansa. Hindi dahil sa kami na nasa ibang bansa, hindi kami makikialam na. Kahit ano po ang mangyari, kahit na dito pa ako tumanda at malagutan ng hininga sa ibang bansa, ipagtatanggol ko pa rin po ang Pilipinas dahil yan ang aking dugo. Yan ay tunay na aking bayan kahit anong mangyari. At ako'y Pilipino na handang tumulong at magprotekta sa ating bansa alang-alang sa kinabukasan ng ating inang bayan at sa ating mga kabataan. Kaya please, kayong mga congressman, lalo ka na tambaluslos, pwede ba isaayos na ninyo? Kasi kayong mga nagpupulburotik, ang mga utak ninyo, wala nang laman yan eh. Kung mga masungit na kayo, ganun ang mga nag-aadik eh, di ba? Mga masungit kayo, wala nang direksyon na tama sa pamamalakad ng ating bansa. Ito naman karamihan ng mga congressman, hahalikan na lang ang puwet ni tambaluslos dahil sa pera. Obviously, pera ang pinag-uugatan lahat nito. Dahil kayo walang pagmamahal sa ating bayan. Obviously na wala kayong pagmamahal sa mga bayan, sa bayan natin. Maawa na kayo. Sana nga one day ang mga anak ninyo tambaluslos at saka mga congressman dyan na sausaw ng tudo-tudo para kayo ay mabigyan ni tambaluslos ng malaking halaga. Sana maranasan nyo sana na ma-involve ang inyong pamilya sa droga. Tignan natin kung anong pakiramdam ninyo. Doon lang ninyo malalaman na masama pala ang droga. Well, ngayon, naniniwala din ako na talagang totoong mga nagdodroga itong mag-asawang nasa Malacanang. One day, walang lihim na hindi nabubulgar. At ang Panginoon, lagi niyang tinatama ang tamang landas. So, kung hindi pa kayo mag-step down, mas malaking kahihiyan. Magiging break record na naman sa buong mundo yung pagbaba ninyo ng Malacanang. Please, itama na ninyo. Sayang ang legacy ng inyong ama. Sayang na sayang. Salamat mga kabarangay. Salamat guys sa panonood ng aking vlog. Thank you.